Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan. Naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Kaibigan sa kalusugan. Hi! Magandang gabi Pilipinas. Welcome po sa Kaibigan sa Kalusugan sa ngalan po ni Mr. Richard Gomez. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Makakasama po ninyo hanggang alas 7 ng gabi. Tayo po yung live na napapakinggan sa DWWW 774. At of course, ito po ang Kaibigan sa Kalusugan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo sa buong mundo. Uy, maganda ating pag-uusapan. Pero syempre, pabatiin muna natin si Ate Rona and si Kuya Star. Ladies first. Hello muna sa iyo, Ate Rona. Hi sa iyo, Miss P. Magandang gabi po maging sa iyo, Kuya Star, at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa kalusugan na nakatutok sa ating talakayan. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang iba't ibang uri or klase ng cancer, magit ang pagkakaiba ng chemotherapy at ng PI-Cure. Manatili kayong nakatutok sa ating isang oras na talakayan. Ako po muli si Ate Rona. Yan si Ate Rona and Kuya Star. Hello! Hello, Miss P and Rona, maging sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi sa inyong lahat. Maganda ating tatalakayin ngayon, PI-Cure and chemotherapy. Anong may tutulong ng PI-Cure versus chemotherapy pagdating sa cancer? Pag-usapan po natin yan, pati kung paano kayo mapapalaya sa karamdaman ninyo. Marami po tayong pag-uusapan. Mag-text or tumawag sa ating hotline number. Eto na ang ating hotline number, 0931-850-9999, 0931-850-9999. And of course, ito rin ang numbers na ibibigay ang itetext ninyo o diyan kayo magte-text para sa ating text quiz later on. Isang PI-Cure. Bote po ng PI-Cure yan ang ating ipamimigay. Magbahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Pag-usapan na natin ito, cancer at ang PI-Cure. Opo, ang cancer ay isang uri ng malignant cells. Opo, dalawang klase ang cells na pinag-uusapan natin dito. Yung benign and then yung malignant. Pag sinabi nating benign, ito yung mabait na uri ng bukol. Kadalasan ito yung malambot, regular ang kanyang shape, at hindi ito maaaring maging cancer. Maaari din siyang maging cancer, definitely, kapag napabayaan. Opo. Ngayon, ang malignant cells, ito naman yung pangit ang itsura at may kanya-kanyang characteristics yan. Pero pag nabuo yan into tumor, yun yung nagiging parang egg na basag o itlog na basag. Nagkakaroon ng bukol ang isang tao kapag halimbawa meron silang lahi na mayroong cancer or nagkaroon ng bukol, may possibility na magkaroon din siya ng bukol. Genetics. So, ibig sabihin, pwedeng namamana din o napamana sa iyo yung mga ninuno mo. Pwede yan. O kaya naman ay doon sa mga iyong kinakain or sa iyong lifestyle. Halimbawa, mahilig kang kumain ng mga processed food, yung mga matataasang preservatives, pwedeng masira yung cells mo maging or mauwi sa abnormal cells. Kaya nagkakabukol. O kaya naman mga exposure sa chemicals and sa mga radiation, maaaring maka-damage ng cells mo. O kaya naman trauma, halimbawa nasiko or natamaan ng payo, Nabangga. halimbawa sa breast or nabangga, pwedeng magkaroon ng bukol or pwedeng mauwi sa cancer. Okay, tandaan niyo po kapag sinabing benign cells, ayan po yung mga cells na nagbubuo sa bukol pero nagiging mabait. Kapag sinabi namang malignant cells, ito naman yung uri ng bukol na hindi maganda yung itsura na maaaring dumami at tumalon sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Iba't ibang uri ang cancer. Merong cancer na nabubuo as bukol, merong cancer na nabubuo as na hindi nabubuo as bukol sa dugo lang. Pero ang pagkakaiba nun, yung malignant cells malakas kumain. Yung benign cells, kumakain din pero triple ang lakas ng malignant cells. Kaya nga ang bilis ng growth niyan.
Kita niyo iba aggressive, talagang gamunggo lang hanggang nauwi na, gakamao na yung sukat. Oh, let's say sa breast tumubo yung bukol. Parang nunal lang sa simula, yung laki niya maliit lang, parang gamunggo lang. Later on nakita mo ang lalaki na, pasintabi sa naghapon na, hanggang sa nauwi na sa bumubukas at nagkakasugat. Ang kaibahan naman ng benign sa malignant cells, halimbawa inoperahan, ang bukol sa breast na may benign features, ito ay natatapos na sa operasyon. Kapag naman cancer, hindi siya natatapos sa operasyon. Kinakailangan or kadalasan sinusundan ng chemotherapy dahil may mga hibla pa ng cancer cells na natitira. Oo, tandaan niyo po ganito ang procedures na kadalasan binibigay sa ating ng mga manggagamot ay biopsy. Iba't ibang klase yan. Meron yung iba and very common is yung fine needle aspiration. Ibig sabihin yan, tutusukin yung bukol ng ilang ulit para makuha kung meron bang area doon na malignant cells. Tapa? And then kapag ka nakita malignant cells, meron na kaagad yan susundan ng operation. Yan. Lateral procedure talaga yan. Operation. Kapag masyadong malaki ang bukol, ang gagawin muna chemotherapy. And then, pag lumiit na ang bukol, operahan. And then, another set of chemo. And then, radiation. Pero kung normal naman or hindi naman kalakihan ng bukol, nauunang operation and then saka chemotherapy. Minsan, hindi nasasaid ng chemotherapy. Kaya, susundan ito ng radiation. Yung radiation na yan ay napakabigat para sa ating mga pasyente. Lalo na yung chemotherapy. Isipin mo ganito yung pag inoperahan ka, let's say sa breast ang bukol. Pag inoperahan yung breast, kadalasan total mastectomy ang ginagawa. Bibihira yung partial. Kapag total mastectomy, sinasaid nila opera hanggang doon sa ilalim ng kilikili. Pati yung mga lymph nodes doon, tatanggalin mga kulani. Tatanggalin. Pati yung drainage doon ay nasasama. Kaya pansin mo kapag na-operahan sa breast, after mga 1 or 2 years, nagbibigla namamanas yung kamay ng malaki. Biglang lumalaki yung kanilang mga braso. Masakit yan. Maraming dumadaing sa ating mga kababaihan na ganyan ang kinauwian or kinalabasan. Pagkatapos ng operahan na, nandiyan na yung chemotherapy. Ito po ay iba't ibang klase, no po? Iba't ibang dosage na binibigay dyan. Merong mga oral chemo na iinumin mo. Malakas ang side effect niyan. Kaya karaniwan yung liver nahihirapan kapag nag-oral chemo. Maging yung kidneys nahihirapan kapag nagki-chemo. Oral man yan or through IV. Oo, yung through IV na chemo. Ito naman yung mas mabigat na dahil dito, direkta na. Tandaan niyo po, ang chemotherapy, yan yung laso na ipapasok sa katawan para pumatay sa mga malignant cells. Matapang na chemical yan na ipapasok sa katawan na hindi lang yung good cells or yung cancer cells ang sinasagasaan, pati yung good cells ng pasyente. Oo. Pag sinagasaan yun, nandiyan na yung kakalbo, nandiyan na yung nanghihina, pasintabi sa naghahaponan. Nawawala ng gana sa pagkain dahil iba na yung panlasa dun sa kinakain niya. Naduduwal, o di naman kaya mamaya nangangayat bumabagsak ang katawan dahil lason nga. Pag chinek nga yung kanilang creatinine at saka yung SGOT, SGPT, ang tataas dahil nadadamay or nasisira din yung kidneys at saka yung kanilang atay. We have nothing against chemotherapy na po. Pwede po yan. Kaya lang po, you also have to take into consideration yung side effects ng chemotherapy dahil kagaya ng binanggit ko, sasagasaan lahat. Tapos, hinang-hina ka pa, kailangan na kaagad sundan ng ilang session ng radiation. Napakabigat po. What if 60 years old ka, may liver cancer? Chemotherapy ka. 70 years old ka, meron kang breast cancer. O di naman kaya 90 years old ka, meron kang 81 years old ka, meron kang lung cancer. Kakayanin pa po ba? O kaya naman yung itsura ng pasyente or yung build ng pasyente sobrang payat na. Sobrang hina na, baka hindi na kayanin ang chemotherapy. Opo, napakabigat na po. Isipin na tayo mga Pilipino, napakabigat para sa atin. Kahit hindi tayo may sakit kahit isa sa yung kaanak. Halimbawa,
halimbawa, tatay mo, nanay nagkakaroon ng mo. prostate cancer, tapos nag-chemotherapy, nag-brachytherapy. Yung sakit na para bang gusto mong kunin na lang, para hindi sila masaktan, napakabigat lalo na sa ating mga Pilipino. Ngayon, maaari kang matulungan ng PyCure na labanan ng cancer nang hindi nahihirapan ang katawan ng tao. PyCure! May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignant? Ikaw ba ay may myoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamagana ba ang prostate mo? PyCure! Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. PyCure! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ang PyCure ang may pinakamataas na antioxidant sa buong mundo. Pinakamalakas na anti-cancer sa buong mundo na nakakatulong labanan ang lahat ng uri ng cancer. Ito po ay hango sa curcumin mula sa luyang dilaw at piperine mula naman sa siling haba. Ang karakteristik ng malignant cells or ng malignant tumors ay maraming ugat na nakapaligid dito na ang gagawin ng PyCure. Yung mismo ugat ang papatayin niya, pipigilan niya ang pagdami nang sa ganon walang madadaanan ng nutrisyon ang mangyayari sa bukol, unti-unting liliit hanggang sa tuluyang matutunaw nang hindi kinakailangang operahan. Kaya din o isa rin sa mechanism of action ng PyCure, nagko-commit ng cell suicide. Pag dumikit yung mismong PyCure dun sa malignant cells, hindi niya kaya yung reaction, kaya nangyari nagsa-cell suicide. Pag nag-cell suicide, hindi na siya makakapagparami. So, ang tendency ng bukol, kanina binanggit ni Ate Rona, pinapatay yung daanan ng sustansya. So, unti-unti, mangangayayat. Tapos, nagpapakamatay pa yung mismo mga cells, mga malignant cells. Kaya nangyari, liliit, mamamayat, hanggang sa matatanggal yung bukol na pinagmulan ng cancer. While keeping the other cells healthier. Unlike dito sa chemotherapy, kapag dumaan yung chemotherapy, sasagasaan good cells, malignant cells. Yes, it can help fight cancer. Kaya lang po, patay pati yung mga cells na mababait na magtatanggol sa'yo. Ang PyCure, nakakatulong ito para protektahan at palakasin yung mga cells na mababait at yung mga salbahe o malignant cells, pinapatay o nagkukumit ng cell suicide. Award-winning po ang ating PyCure sa ginanap na convention sa Krakow, Poland noong 2024 sa kategorya ng pharmaceutical at nagawi po tayo ng gintong medalya dito sa Pilipinas. Ang PyCure po ay FDA approved sa Germany, sa Philippines at maging sa US. Kaibigan sa kalusugan. PyCure versus chemotherapy. Ako po si Dionisio Gato, 60 years old, nakatira sa Marindi, Caloocan. Ako ay na-diagnose na may lymphoma noong 2016. Ako ay inopera, binayopsi at chemotherapy. Makalipas ang 6 na taon, ito ay bumalik. Pinayuhan ako na kailangan kong mag-chemotherapy muli. Hindi na ako pumayag dahil sobrang hirap ang mag-chemo. Naghihina ang aking katawan. Ako ay kumbulsuta sa kaibigan sa kalusugan. Ako ay natuwa dahil libre ang konsultasyon sa kanila. Pinayuhan ako ng mga dapat iwasan ng mga pagkain. At niresetahan ako ng PyCure at Moringa Cure Plus. Sa awa ng Diyos, ako ay gumaling. Ngayon ay cancer-free na ako. Maraming salamat sa PyCure. Maraming salamat sa kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa kalusugan. Sa ika-4 na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist-Inventor Richard Nixon Gomez sa ika-82 anibersaryo ng Filipino Inventors Society. Taong 2021, 2023, and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist-Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang PyCure at SombaCure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions.
Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbi ring tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at sayantipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan. Kaibigan sa kalusugan. Ito, sabi niya, tuwing makalawang linggo daw po nagpapalit ng catheter. Siya daw po ay meron ng prostate cancer at may bukol na rin sa leeg. Ano daw po ba ang maipapayo ninyo para kay Abraham? Napakahirap niya no po para sa ating mga lalaki. Isipin mo, lalagyan ng tube yung dun sa mismong genital area papasok para makadaan. Dadaan nyo sa prostata, dadaan nyo hanggang sa urinary bladder para makakalabas ang ihi. Dahil sa sobrang laki ng prostate, normal size niyan, nasa 20 grams. dapat malinis. Walang bukol, Opo, tapos ngayon, wala rin calcification. kapag ka yan ay namaga, naiipit yung daanan ng ihi. Ngayon, yung daanan ng ihi na yan, maglalabas ng fluids o ng urine yan, pero konti-konti lang dahil nga malaki na. Pag tumodo ang laki, naipit na yun, hindi na makalabas. Kaya kailangan i-catheter. Ika-catheter. Ngayon, tuwing ikalawang linggo nagpapalit, mas masakit yan. And then, mahirap din dahil kapag meron kang urine retention, pwedeng mag-form yan ng bacteria doon sa mismong pantog. At ang hirap nga dito, nauwi na rin talaga sa prostate cancer. Oo. Ngayon, yung prostate cancer yan, actually, yan ang isa sa pinakamabagal na cancer sa buong mundo. No? Kaya lang hindi tayo pwedeng maging kampante dahil pag yan ay tumalon, ang bilis ng doon na progress niyan. bumibilis. Lalo na Oo. kung tatalo niyan sa atay. Sa colon, O kaya naman sa malalapit, buto. sa lungs na po, yun ang pinakamabilis. Ano bang PSA mo ngayon? Dapat yung PSA, yung prostate specific antigen, hindi bababa o hindi tataas ng 4. O tapos anong size ng prostate? Meron tayong pasyente, 26 grams lang yung prostate niya pero sobrang tigas to a point na yung PSA niya sobrang taas na. Ang PSA po ay prostate specific antigen. Indicator po yan na ang prostate ay papuntang cancer. Ngayon, para malaman yung cancer, binayopsy na malamang binayopsy na po. Kaya lang hindi pwedeng catheter lang for the rest of your life. Alam niyo yung PICURE na nakakatulong to. Katulad nung sa pasyente ko natulungan. Nakakatuwa. Ang prostate size niya, 180 grams. Laki, no? Laki. Oo, 20 grams lang ang normal, di ba? Pero maganda. Calcium yan, Nung Lalaki. nagsimula siya sa atin, nakakatheter din siya. Nung nagsimula siya sa atin, ang PSA niya, 65. Taas nun. Sobra Dapat siya less than ng- 4 lang. Sobra siya ng 61. Sobrang taas nun na po. Ngayon, after niya magsimula, 6 na buwan siya na gano'n, nag-PICURE, yung Samba Cure Plus, sabi niya sa akin, ba't gano'n? Nakakatheter pa rin ako na 6 na buwan. 6 na buwan na akong PICURE. Ngayon, ang nangyari, bumaba yung kanyang PSA. Na-normal natin yung PSA niya. From Oo. 65. Ang gusto ng kanyang mga gamot ay ikaka-straight na aside from TERF, ikaka-straight na rin. Apo, para matuluyan na matanggal yung catheter. Pati yung prostate tatanggalin na rin. Ayaw niya pumayag. So naibaba natin yun. Ika-7th month yung 180 grams niya na prostate. Alam niyo, naging 76. Tapos, nagsimula na siya na Sandaan ang nawala. no? nagsimula na siya na makaihi unti-unti. So ang sabi ko sa kanya, wag mo nating makampante. Tanggalin muna, pagka pinatanggal, tingnan natin kung ilang araw. Alam niyo po umabot ng mga 1 linggo na. Nakakaihi pa rin siya. Nung unang beses, isang oras lang daw, di na siya makaihi. Ngayon, 1 linggo na. Nakakaihi pa rin. Oo, nakakaihi pa rin hanggang dumating 2 linggo na. Hanggang next follow-up niya na. Alam niyo po, yung kanyang prostata ngayon, nasa 28 grams na lang. Ako, 8 grams na lang ang 28 grams. Oo, 28 grams. Malaki pa rin, pero di hamak na mas malaki yung 180. Kaysa nakaka-catheter, no po? Ilang So, buwan yan, Kuya Star? Matagal-tagal din po natin siyang ginamot. Halos 2 taon natin siyang ginamot na po. Pero sabi niya, it's better kaysa tanggalin na lang yung aking mga mga organ dun sa loob at hindi pa siya nauwi sa possible na chemotherapy and then brachy and operation. Po, yun yung naligtasan niya. Kaya tuwan-tuwa siya hanggang ngayon po. Pasyente natin, matagal-tagal na natin tong pasyente. Na po. Ginagamot ko na sa kanya yung kanyang cholesterol naging 205. Concern na siya. Sabi ko, napaka-minor ng case mo. Po, 205. Ang normal is 200. Yun na po ang ginagamot natin sa kanya. Prostate niya,
nasa 18 grams na lang po ngayon. Mm. At nagmo-monitor pa rin tayo sa prostate niya every 6 At months. ng na po. PSA At niya. ng PSA Oh, niya. syempre kasabay ng PyCure with the Samba Cure Plus, umiwas siya sa mga bawal na pagkain. Pagkain. Oo. Opo. Tama yan. Yung mga karne, nako, dapat iwasan na po yan. Baboy, baka, manok, pati itlog. Iniwasan na rin yung mga processed food. Instant noodles, delata, hotdog, tosino, langgunisa. Iwasan na po talaga yan. Yung mga stress, naku, napakabigat Yung niya. ano daw, canned milk. Pwede ba yan? Iwas na lang po muna dahil mataas pa rin ang protina. Yan ang ating iniiwasan doon. Yung protein, yun ang pataba sa mga cells. Muscle builder ang protein. Kaya nga makikita niyo yung mga nag-gym, di ba? Yung mga itlog na puti, mga gatas, mga Walang itlog. nagbi-build ng muscle. Iyon din po ang pataba sa bukol. Sabi nga isang pasyente natin, ano na lang protina ko sa katawan? Marami pa naman. Sa Sa gulay, Sa isda. Tsaka hindi naman habang buhay tatanggalin yung karne. Yan lang. Pag magaling na, pwede na. Pag magaling na, Pag pwede na magaling, ulit. pwede na konti-konti. kumain ulit. Huwag lang masyado marami. Opo. Kaya lang iba baka nag-celebrate, punta sa kainan, Ayan po. O Tatay Abraham, nais naming matanggal din ang iyong catheter. Hindi ito instant na po. Hindi ito 1 linggo uminom ka, tanggal ka agad ang catheter mo. Pero napakarami natin kanyang pasyente. Mga 2 weeks, 3 weeks hindi na nagka-catheter na po. Sana kabilang din kayo doon sa ganyan nating pasyente. Puntahan niyo kami sa ating free consultation. Yan, every Saturday, andyan si Kuya Star at si Ate Rona sa Monumento, Caloocan. Ayan. Every Saturday po ang free consultation dyan. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotonda ng monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber. Every Saturday morning ating free health consultation sa Monumento, Caloocan. Nagsisimula po tayo ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Nandyan po kami ni Kuya Star with our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. Tayo po ay located sa 9th floor, the Big Orange Building, EDSA, Monumento, Caloocan. Hanapin nyo lamang po yung rotonda ng Monumento. Makikita nyo dyan Mercury Drugstore, kasunod ang Glory Lumber, at kasunod na ang the Big Orange Building. Nasa ikasyam na palapag po ang ating free health consultation sa Monumento, Caloocan every Saturday alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mag-text or tumawag po sa ating hotline number. Ating pinag-uusapan ngayon ay PyCure versus chemotherapy. Ang ating hotline number is 0931-850-9999. 0931-850-9999. Sama po ang kompletong pangalan, taga saan pati ang mga karamdaman or katanungan. Ito magandang question, no? Sabi niya, pag-usapan niyo naman po kung paano nagkakaroon ng cardiomegaly. Ano daw po ba ang nagiging sanhi at paano ito mapapagaling? Ito meron isang nag-text din sa atin. Meron po bang cancer sa puso? Well, wala pa so far. Wala pong cancer sa puso. Opo, wala pa so far na encounter ako na cancer sa puso. Dahil yung mga cells niya ay hindi kasing active ng mga cells ng iba't ibang areas na ating katawan na po. When I say active, yung hindi siya katulad ng mga cells ng liver o ng kidneys na mabilis mag-develop or ang ng mga lungs. o mabilis mag-develop ang abnormality. Ngayon, ang isa pang question niya, yung ito sa ating texters, kung paano daw ba yung cardiomegaly nabubuo. Maraming paraan kung gusto mo ma-achieve yan. Okay, sige. Cardiomegaly, ibig sabihin namamaga yung iyong puso. Pag nagsisimula yan sa simpleng pagtaas ng cholesterol sa katawan. Kapag mahilig ka dun sa mga mamantika, yung mga prito, ginisa or gata, pag tumaas ang level ng cholesterol mo, pwede yung bumara doon sa iyong aorta. Yung pinakamalaking ugat natin sa puso, syempre pwede rin doon sa mga maliliit na ugat sa brain or sa heart. Ngayon, hindi naman ibig sabihin kumain ka ng adobo kanina, magkakaroon ka ng cardiomegaly. Nade-develop yan over time. Gaya sinabi ni Ate Rona, yan ay pwedeng magdeposito dun sa iyong aorta, yung pinakamalaki ugat sa puso. And then kapag sumikip yun dahil sa sobrang dami ng cholesterol deposits, diyan na magsisimula yung puso mag-pump.
Kapag Sumusobra yung nagpump yan, trabaho niya. isipin mo parang biceps ni Kuya MJ. Pag nagda-dumbbell si Kuya MJ, lumalaki. Kahit si Kuya Roman, Yung di ba? kanyang Pag muscle. nagda-dumbbell, lumalaki yung biceps. Ngayon, ganun din ang puso. Kapag lagi siyang pumipiga at masyadong malakas ang ginagamit niya, kasi muscle din yung puso nade-develop yan unti-unti, lumalaki. Kaya lang po, hindi yan parang biceps sa pag lumaki nakakapogi. Nakakatuwa. Oo, nakakatuwa. Hindi, ito pag lumaki, hindi Pahirap maganda. yan. Oo, dahil Nakakatakot. no, posible ka diyan magkaroon ng hirap sa yung dating mabilis Paghinga. maglakad. Ngayon, mga 10 metro lang, pagod na. Hinihingal na. O kaya naman na para kang laging may nakadagan sa dibdib mo pagka namamaga ang puso. Oo. Pwede rin yan magkaroon ka ng pamamanas, magkaroon ka ng Mm. thrombosis doon sa iyong mga nerves or blood vessels doon sa iyong mga lower extremities. Pwede yan. Tapos kadalasan ang binibigay lang dyan, mga maintenance medication. Parami ng parami. Magsisimula sa isa hanggang sa dumami na yung mga gamot sa puso. Karaniwan ng binibigay na mga maintenance yan is statin. Kaya lang, wala silang specific na binibigay sa pamamaga sa puso at dun sa paninigas ng malaking ugat sa puso. Isa pa, pwede dahil yan sa fatty liver o sa diabetes. Kapag may fatty liver and may diabetes, nahihirapan na yung atay na po. Pag may diabetes naman, mataas ang sugar, malapot masyado ang dugo, pipilitin pa rin ng puso na mag-pump. Kaya mapansin mo, kapag nabalot na ng taba yung atay, hindi niya na nasasalo lahat ng cholesterol. Rekta na kaagad yan doon sa aorta. Nagkakaroon ngayon ng atherosclerotic aorta, bumabara na yung mga sebo doon sa iyong malaking ugat sa puso hanggang sa maging tortuous na rin or na tumitigas na rin yung aorta Yes. na yan. Oo. Opo. Kapag matigas na yan, nahirapan ng puso. Yun yung mga nararamdaman. Kaya tanungin mo yung manggagamot, normally wala silang binibigay talaga dyan. Sabihin sa'yo, statins and exercise. Kaya lang hindi kaya alone nun. Ang Pro Nitro Plus po, ito, makakatulong ito, magpalambot ng malaking ugat sa puso. Habang lumalambot yan, pinapaluwag niya. Pag maluwag ang daanan, yung puso mo ngayon, hindi na siya mapupuwersa mag-pump ng mag-pump. Unti-unti yan, makaka-relax siya ng konti. Hanggang sa babalik yan sa dating size. So, makita mo yan sa chest x-ray. Makikita mo dyan na parang nakausli dun sa bandang kaliwa. And then after mga 6 months, ipapaulit natin yan. Kung nagsimula ka ng Pro Nitro Plus, makita mo yung puso mo hindi na siya enlarged. And then syempre, kasabay ng mga gamot na binibigay natin, may mga pinapaiwas tayong mga pagkain dyan. Halimbawa na lang, yung mga oily food. Ayan. Bawal na yan. Mga prito, ginisa, gata. Mga gata, masasebo, yung mga kape, tsaa, iwasan mo na yan. Nakakapagpatigas lalo yan. Nakakatanggal ng flexibility yan ng ating aorta. Mas maganda rin dyan kung sasabayan mo ng exercise. Hindi naman kailangan yung mabibigat na exercise. Walking can help kahit 20-30 minutes a day. Tapos, kung kaya mo magpainit sa araw, maganda yan. And then, inom ka din ng tamang sukat ng tubig, 2 to 3 liters ng tubig sa maghapon. At yung tulog, importante yan. No? Dahil dyan nakakabawi ang katawan. Alam ni Ate Rona yan. Yung tulog. Oo, kailangan. Masandal lang. Masandal lang, tulog na No? Kailangan at least mga 6 to 8 hours ng Masang-masa tulog. pala si Ate Rona Opo, ganito puntahan mo kami sa ating free consultation. Dapat masimulan na po natin yan. Kung meron man cardiomegaly, kasi di ka naman magtatanong kung wala ikaw o yung iyong kapamilya. Kaya puntahan mo kami sa ating free consultation o isama mo yung meron sa inyong pamilya. Ayan. And of course, syempre, Fairview siya nakatira. O kaya Fairview siya manggagaling. Puntahan mo si Ate Rona at si Kuya Star sa Novaliches, Quezon City. Sa Novaliches, Quezon City, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ground floor, Our Lady of Mercy Building, Ramirez Street, corner Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Malapit sa Nova Mall at Mercury Drug. Every Tuesday morning ating pre-health consultation sa Novaliches, Quezon City. Nandyan po kami ni Kuya Star at nagsisimula tayo ng consultation ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Located sa second floor, Our Lady of Mercy Building, Ramirez Street, corner, Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Hanapin nyo lamang po yung Nova Plaza Mall sa baba niyan, Mercury Drug Store, tingin ka lang gawing kanan. Nandyan po ang Our Lady of Mercy Building, nasa ground floor. Ang ating pre-health consultation sa
Novaliches, Quezon City every Tuesday, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para po sa inyong mga bagong tune-in and para din sa ating mga bagong listeners, ang pinag-uusapan natin, PyCure versus chemotherapy. Kaya po ba ay nag-chemotherapy na, na-opera na, o di naman kaya ngayon lang nalaman na may cancer? Makibahagi kayo sa ating talakayan. Mag-text or tumawag sa ating hotline number 0931-850-9999. 0931-850-9999. Sa mga kumpletong pangalan, taga saan pati ang mga karamdaman or katanungan. Makibahagi sa ating talakayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Jumperin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jumperin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw nating i-maintain ang iyong diabetes. Jumperin! Dapat itigil na ang diabetes mo. Naku, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko. Matagal na ang diabetes ko. Hindi naman ako gumagaling. Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po ako makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. Philippine-made Sambacure Plus earned a Gold Award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, Sambacure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD, and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by Bauertech Pharmaceutical Technologies and distributed through Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world. Kaibigan sa kalusugan. Kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig sa DWWW774 at ito pa rin po ang Kaibigan sa Kalusugan. Kasama pa rin natin Ate Rona and Kuya Star. Pinag-uusapan pa rin natin ang PyCure at ang chemotherapy at ang cancer. At of course, pagka po cancer na pinag-uusapan, di po nawawala ang pagbanggit sa PyCure. Yan. Kasama natin of course Kuya Star and Ate Rona. At ayan, ang PyCure at Sambacure Plus, mag-iilan pang mga natural food supplement tulad po ng Moringa Cure Plus, ang CAP 2020, Jumperin, at maraming pang iba. Lahat na yan dinevelop ng ating inventor and scientist na si Mr. Richard Gomez. Kaibigan sa kalusugan.
Narito na ating text quiz. Isang bote pa ng PyCure ang nag-aantay para sa ating lucky winner for tonight. Babagitin sa atin yan ni Ate Rona. Hello, Ate Rona. Give it away. At ang ating text quiz, ano ang tawag sa bukol kapag ito ay hinihinalang cancer? I-text na ang sagot sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Ibigay pangalan, taga-saan ang sagot sa tanong ni Ate Rona at may chance kayo manalo ng isang bote ng PyCure. PyCure! May cancer ka ba? Pinayuhan ka bang magpa-opera, chemotherapy o radiation? PyCure! Pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo. Nakakatulong panglaban sa iba't ibang uri ng cancer. PyCure! Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Samantala si Maria naman, ang antipolo, sabi niya, multi-kidney stones, kidney cyst naman ang kanyang problema. Ayun, na medyo nababahala na si Maria, Kuya Star. Opo, Paano daw no? ba gagawin? Well, ang bukol sa kidneys, 90% dyan ay mali. Benign. oo. Oo. Lalo na, 10% lamang yung nagiging malignant. Apo? lalo na kung ang bukol ay cyst. Dahil maraming uri ng bukol. Pag sinabi nating cyst, ito yung malambot na uri ng bukol na hindi cancer. Nababalutan niya ng sako. Kaya lang, kapag definitely pinabayaan mo, it can lead to cancer. Apo? Lalo Pero- na kung dumami ng dumami to. Bibihira eh. Mas nauna muna yung sobrang dami ay kinain yung lahat ng sustansya nung mismong kidneys. Inaagawan niya na ng sustansya. Pagka nakita mo yan sa mismong ultrasound, sobrang dami, nakakapanghina yan sa kidneys hanggang sa mahihirapan na yung function ng kanilang kidneys. Doon na nagsisimula tumaas ang creatinine. Creatinine, maging yung uric acid at yung BUN. And then mahihirapan na rin i-regulate pati yung asukal sa dugo, maging yung tubig sa ating katawan. Oo. Kaya wag mong paramihin. Napo, kailangan natin resolbahin 'yan. Ang bukol, maraming maugat yan sa paligid. So ang ginagawa ng PyCure, ito makakatulong ang PyCure. Papatayin ugat sa paligid ng bukol, habang pinapatay yan, unti-unting nangihina yung bukol. Ngayon, yung PyCure din, meron isa pang mechanism of action. Kapag ang PyCure ay dumikit dun sa mismong tumor cells, ang nangyayari, nagkukumit ito ng cell suicide. Sa ganung paraan, ito ay magpapakamatay ng kusa. Hindi ito lalaki at hindi ito tatalon sa iba't ibang parte ng katawan ng pasyente. Oo. Pero pinag-uusapan natin ngayon polycystic kidney disease. So, resolbahin na po natin hanggat maaga. Hindi siya ganun kadelikado pero hindi mo pwedeng pabayaan dahil kakainin niya sustansya ng kidneys. Kaya umiwas na muna sa mga karne, yung mga baboy, baka, manok, itlog. Iwasan na rin yung mga processed food like instant noodles, delata, hotdog, tocino, bawal na po muna yan. Naalala ko tuloy yung isa nating pasyente, Ate Rona, yung kanyang kidneys, merong kasing laki ng kamao na bukol. Kamao ko siguro roughly mga 10 cm yung sukat niya. Kaya lang doon siya tumubo sa mismong tubo nung sa kidneys. Yung tubo pababa, siya sa tubo. humarang siya. So nangyari, tumaas yung creatinine niya dahil hindi nakapag-perform ng maayos yung kidneys. Isa lang yun, isang buko lang yun. Yung katabi naman yung kasunod niyang pasyente naman, 10 naman yung bukol. Siguro tigpa 5 Sa kidney. cm, ang dami yung bukol. Pero Kidneys normal lang. Kidneys din. Pero normal ang creatinine niya kasi nandun lang sa paligid tumubo. Diba? Depende rin sa lokasyon. Oo, kaya mas maganda kung makita namin yung ultrasound mo para mabigyan ka agad natin ng action. Punta mo kami sa ating free consultation. Every Wednesday yung free consultation sa Cubao, Quezon City. Andyan si Kuya Star at si Ate Rona. Sa Cubao, Quezon City. Tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makikita ang Cubao Elementary School. Ang Crest Building ay katabi ng Cubao Elementary School.
Every Wednesday morning ating pre-health consultation sa Cubao, Quezon City. Nandyan po kami ni Kuya Star with our inventor and scientist, Mr. Richard Nixon Gomez. Tayo po nagsisimula ng alas 7 na umaga hanggang alas 2 ng hapon at located sa second floor, Crest Building, Aurora Boulevard Corner, Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Hanapin nyo lamang po yung Cubao Elementary School, katabi niyan Crest Building, nasa ikalawang palapag po tayo ng Crest Building. Every Wednesday yan, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. 0931-850-9999. 0931-850-9999. Yan po ang ating hotline. Pag mag-text, isama ang pangalan, taga-saan kung ano ang inyong karamdaman. Ang ganda natin tinatalakay ngayon, makibahagi po kayo. PyCure versus chemotherapy. Hintay po namin ang inyong mga text or tawag. Samantala, ito muli ang ating text quiz. Ibibigay sa atin ni Ate Rona. At ang ating text quiz, ano ang tawag sa bukol kapag ito ay hinihinalang cancer? Yan, i-text na ang sagot sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Ibigay ang pangalan, taga saan ang sagot sa tanong ni Ate Rona at may chance kayo manalo ng isang bote ng PyCure. PyCure, the world's most powerful natural antioxidant, is here. PyCure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. PyCure helps fight free radicals in the body, thus helps slows down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperine, extracted from siling mahaba. PyCure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Eto pa, may nagtatanong pa sa inyo, taga Nueva Ecija naman ang ating sumunod na texter. Sabi niya, siya daw po ay nakakaranas ng sobrang pangangati sa kanyang left nipples. Ayun. Kaya meron din siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ano daw po ba ang mararamdaman? Ano daw po ba ang maipapayo ninyo? May kirot na rin dun sa kanyang May kaliwang kirot ng dibdib. dibdib. Ilan taon na kaya si Mika? Usually kirot, Kuya Star, Ate Rona, kasi ito meron ng problema rin sa nipples. Pero depende sa kirot. Anong klaseng kirot? Sa balat ba yan o sa loob? Di ba, no? Kaya mas maganda po kung magpapagawa si Mika ng breast ultrasound agad-agad para nang sa ganun makita natin kung ito ba ay may bukol. Nakita din natin kung may bukol, yung quality ng bukol at kung ilan yung bukol doon sa kanyang breast. Ang sabi niya, 3 weeks ago daw, at ngayon ang nararamdaman, yung pagkati, 3 weeks ago pa. So, ibig sabihin, base dito sa iyong message, wala nang pangangati ngayon. So, baka ang nararamdaman niya na yung kirot na para bang humihiwa. Ang suggestion talaga is ultrasound, kagaya ng binanggit ni Ate Rona. Dahil doon malalaman natin, meron bang nagkokos ng pananakit sa loob. Pero yung pangangati, minsan pag pinagpapawisan, nagkakaroon niya ng cause ng irritation, ng pangangati. Kaya hanggat maaari sana, hygiene. Maganda, makakatulong pa rin po yun. Tingnan mo rin, Micah, kung meron kakaiba doon sa iyong breast, baka mamaya meron na palang discoloration or baka yung nipple nagiging inverted na. O baka naman, kaya nangangati, nagkaroon na ng bukol o parang pimple doon sa area, kaya nangangati. So, we have to identify that properly. Mas maganda kung puntahan mo kami sa ating free consultation. Kapag bukol ang pinag-uusapan, kanina pa natin binabagyan, yung PyCure, napakaganda nito, makalaban sa iba't ibang uri ng bukol. At sasabayan natin ito ng Moringa Cure Plus. Moringa Cure Plus. Mahina ba ang iyong katawan? Palagi ka bang may karamdaman? Maaari kang matulungang gumaling. Moringa Cure Plus. Huwag hayaang manghina ang katawan, baga at puso. Moringa Cure Plus. Tutulong magbigay ng lakas at sustansya sa buong katawan. Moringa Cure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
Ang Moringa Cure Plus ay hango sa extract ng Moringa oleifera na pinalakas ng PiCure, award-winning PiCure. Ngayon, ito po ay hindi ordinaryong malunggay na tumubo sa likod bahay na hinarvest at pinatuyo. Hindi po. Ito ay special na Moringa oleifera na in-extract natin. Napakataas na nutrisyon, sinamahan ng PiCure para magbigay lakas sa ating katawan at lumaban sa iba't ibang uri ng karamdaman katulad na lang ng breast cancer, breast tumor, or hormonal imbalance maging sa breast. FDA approve po ang ating Moringa Cure Plus dito sa Pilipinas, sa Germany at maging sa US. Ibig sabihin, ito pa ay safe and effective inumin. Ayan po, mas maganda kung magpupunta ka sa ating free consultation para mabigyan na natin ng tamang gamutan at tamang diagnosis din. Sa Monday na, gawin mo na. Punta ka na sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, EB Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Malapit sa SM Cabanatuan at katapat ng Security Bank. Every Monday sa ating free consultation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Puntahan mo kami dyan. Located tayo sa ground floor, EB Building, Maharlika Highway, Cabanatuan, Nueva Ecija. Hanapin mo lang yung SM Cabanatuan. Kung galing ka ng Santa Rosa, SM Cabanatuan, katabi niyang Security Bank. Tawid ka nandun ng EB Building. Sa ground floor lang po. Malaki ang signage natin dyan ng Kaibigan sa Kalusugan. Every Mondays, 7 a.m. until 2 p.m. ang ating free health consultation. Mag-text or tumawag sa ating hotline number sa 0931-850-9999. Sa inyo pong pag-text, isama ang inyong pangalan, taga-saan at kung ano ang karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. Bukol sa dibdib? Nawala! Ako po si Irma Mantisa, 57 years old, taga Bulacan, Bulacan. May nakapa akong bukol sa magkabila kong dibdib. Ang payo sa akin ay operasyon upang tanggalin ang aking dibdib. Humanap po ako ng alternatibong gamutan. Nakilala ko ang Kaibigan sa Kalusugan. Ako po ay niresetahan ng PiCure at Moringa Cure Plus. Pagkatapos ng 4 na buwan, simula nung ako ay nagpunta sa Kaibigan sa Kalusugan, ang dating 4 na bukol sa kanang dibdib ay nawala na. At ang 2 kong bukol sa kaliwang dibdib ay 1 na lang ngayon. Salamat sa PiCure. Hindi na ako naoperahan. Salamat sa Kaibigan sa Kalusugan. Kaibigan sa Kalusugan. Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bauertech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidu. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang Bauertech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na PiCure, ang black garlic at ang CanCure o Philippine-made medical cannabis. Kaibigan sa Kalusugan. Alright, meron pa tayo dito. Pre-diabetic daw siya at nakita daw po na meron siyang atheromatosis aorta. Ayan, tapos meron din daw siyang nakakapang bukol sa kanyang breast. Sa breast. Oh, yung sa bukol sa breast, kailangan natin ultrasound. Minsan sa palpation, sa kapakapalan, hindi natin ma-identify gaano ba karami, gaano ba katigas, at gaano ba kalalaki yung mismo sukat ng bukol. Yung laki, maaring makapa yan. Kaya minsan may mga bukol na nasa loob, especially pag medyo may kalakihan ng breast ng kababaihan, hindi makakapa pati sa pinakaloob. Kaya kailangan ng breast ultrasound. Yun ang pinaka-epektibo para makita natin lahat ng quality, quantity, and size. Tinitingnan din natin na sabi niya pre-diabetic siya kung gaano kataas ang iyong blood sugar dahil hindi magandang kombinasyon yan.
yung bukol at saka yung diabetes. Oo. Nagiging pataba yan ng bukol. Nahiwagaan lang ako. Itong pre-diabetic na word. Talaga ito, lagi ko na-encounter. Pre-diabetic pero dalawa na maintenance. Oo. May maintenance ka na ba? Pag meron na, hindi na pre-diabetic yun. Diabetic ka na Oo. talaga. Pre-diabetic pero 10 taon na nasa 100 pataas ang kanyang blood sugar. Hindi po. Let's correct the term or give it a proper diagnosis. Pagka pre-diabetic, yung malapit ka sa borderline, hindi pa naman lumalagpas, at wala ka pa rin maintenance. Pag nag-maintenance ka na, ibig sabihin diabetic na yun. Po. Minsan kasi iniisip na pre-diabetic, bigyan ka na ng maintenance. Hindi po. Hindi yan yung tamang term. Kino-correct lang natin. Pero pag diabetes, ang pinag-uusapan, jumpy rin po ang ating binibigay. Meron itong kakayahan. Una, kapag ka may diabetes ka, hindi nagpo-produce yung pancreas mo na enough insulin. Ang Jampirin, makakatulong ito para i-induce yung ating pancreas to produce its own insulin. Pangalawang kakayahan ng Jampirin, linisin yung balot na ng asukal na yung cells. Nang sa ganun, yung iyong glucose at insulin malayang makakapasok sa yung cells, magagamit mo as energy, hindi tataas ang iyong blood sugar. Ayan po. Mas maganda kung punta mo kami sa ating free health consultation. Every Saturday ang free consultation sa Ortigas Pasig. Andyan po ang ating inventor and scientist sa bandang hapon. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Every Saturday, isang free health consultation sa Ortigas, Pasig. Located tayo sa ground floor, Corinthian Executive Regency, Ortigas, Pasig City. Hanapin mo lang yung kanto ng EDSA at ng Ortigas Avenue. Nandyan ang Robinson's Galleria. Along Ortigas Avenue, kasunod ng Robinson's, Crown Plaza, Philinvest, and then Corinthian Executive Regency. Sa ground floor lang po tayo every Saturdays, 9 a.m. until 4 p.m. ating free health consultation. Patuloy po kayo mag-text sa ating hotline number sa 0931-850-9999. Sa inyo pong pag-text, isamang pangalan, taga-saan at kung ano ang karamdaman. Alright, ako, wala na tayong oras. Bibigyan na tayo ng winner ngayong gabing ito sa ating text quiz question, of course. Pero bago yan, pabaon mo muna, Ate Rona. Opo, manatili po tayong maging mapagmatsyag sa ating kalusugan. Tayo po ay kumain ng sapat at masusustansyang pagkain, matulog ng maayos, keep hydrated, para nang sa ganon, hindi tayo malapit sa iba't ibang uri ng karamdaman. And Kuya Star. Ayan po, ang pinag-uusapan natin ngayon is PICUR versus chemotherapy. Marami tayong mga kababayan na meron ng nagdaan na sa iba't ibang procedure like operation, chemo, and radiation. Again, uulitin pa rin yung procedures. Ang mahirap lang dito, hindi lahat ng magkikimo o hinatulan ng mag-chemo ay kaya ng katawan na po. Maraming hindi kaya, and again, hindi natin inaalis yung option ng chemotherapy. However, kung makakatulong tayo sa natural na pamamaraan, natural na proseso, magiging mas malakas. Meron namang iba na combination of conventional like chemo and then PICUR, nakakatulong lalo o mas mataas ang nagiging chances of survival. Pero kung meron na po kayo at hirap na ang katawan ninyo, mas maganda ay pagtulungan po natin na ma-resolve ito sa pamamagitan po ng PICUR. All right, 0931-850-9999, 0931-850-9999. Yan ating mga numbers. Samantala sa makikita for free consultation, kayong dalawa ni Kuya Star, Ate Rona. Opo, kami po ni Kuya Star every Tuesday ay nasa Novaliches, Quezon City, every Wednesday naman sa Cubao, Quezon City, and every Saturday sa Monumento, Caloocan. And of course, Kuya Star, ang Baguio at Quezon. Opo, ang Baguio City regular consultation natin dyan is every Tuesdays and Fridays, 7:30 a.m. until 11:30 a.m. Nagpupunta po ako dyan once a month. And Lucena, Quezon po, 1 p.m. to 4 p.m. every Thursdays. Once a month din po ako pumapasyal dyan. Thank you so much inyong dalawa. And of course, ito na ating text quiz winner.
Ano ang tawag sa bukol kapag ito ay hinihinalang cancer? Kung ang sagot nyo po ay malignant at nakikita po ninyo ang inyong pangalan sa ating screens ngayon, congratulations! Higit sa lahat, antayin nyo po ang text o tawag ng ating KSK staff. I-arrange kung paano nyo matatanggap ang isang bote ng PyCure. Sa lahat po ng hindi nakasunod ngayong araw na to, pwede nyo mapanood ang episode na to sa TGLI. Ayan, yun pong Facebook page ng TGLI. And of course, dyan din po sa comment section nakalagay ang ating winner for tonight. Again, congratulations sa ating winner. It's bye-bye time, Ate Rona. Maraming salamat sa iyo, Miss P, Kuya Star, at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa kalusugan na nakibahagi at tumutok sa ating talakayan. Muli po inaanyayahan namin kayong magpunta sa ating mga pre-health consultation, lalo na dun sa mga pasyente na mayroong cancer, na ayaw nang magpa-opera, ayaw nang magpa-chemotherapy. Meron po tayong PyCure, natural na pamamaraan ng gamutan dito po sa kaibigan sa kalusugan. Ako po muli, si Ate Rona. Yan si Ate Rona and Kuya Star. Paalam na tayo. Apo, Kuya Star Gomez po, inyong kaibigan sa kalusugan. Marami tayong mga consultation daily po sa ating mga branches. Mag-text lang po kayo patuloy sa ating hotline. Kahit tapos na po itong ating programa, pwede kayong mag-text or tumawag. Sasagutin po namin kayo. Like and share din po tayo sa ating mga social media accounts at KSKTGLI sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. Alright, maraming salamat. At ulit ang ating number 0931-850-9999. Samantala, paalala muna ng ating inventor and scientist, Mr. Richard Gomez. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng 3 bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka kagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Hanggang bukas mo muli sa isa na namang edisyon ng Kaibigan sa Kalusugan, dito lamang yan sa DWWW 774. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Bye for now! Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DWWW 774, your ultimate music radio.